no, si Professor Danilo Araw, ang convenor sa Kontradaya, no, at the same time, usapod sa mga professor, no, sa UP Diliman, ato nga makauban via Zoom. Professor Danilo Araw, sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Salamat po sa imbitasyong ito. Yes, Prof, maraming salamat po ulit, no, sa pagkakataon sa ibinigay niyo sa amin dito sa Bumbu Radio Butuan. Napakarami po, no, ng mga mainit na issue ngayon. Siguro una, ano po ang reaksyon ninyo, sir, hinggil po doon po sa pinarabas na temporary restraining order doon po sa Pasig RTC, hinggil po sana, no, sa increase na sahod doon po sa mga kaibigan nating manggagawa, lalo na po diyan, sir, no, sa NCR. Opo, siguro bilang pagsasakonteksto lang, dapat ngayong buwan yung 60 pesos na increase, tapos next year naman yung 25 pesos. So for a total of 85. Pero nakapagtataka na yung korte sa Pasig ay talagang pinigilan, at least dun sa Pasig, yung yung pagpapatupad ng minimum wage. Matagal na pong panawagan ng mga manggagawa yung substantial na increase. Maliit lang po ang ibibigay ngayon, tapos ipinagkakait pa. Kaya hindi po katanggap-tanggap ito, at syempre may intindihan naman natin yung mga manggagawa dito sa Metro Manila, galit na galit po talaga kasi kakarampot na nga yung sahod, maliit na nga yung itataas, hindi pa siya nakabubuhay na sahod o living wage, tapos ipinagkakait pa natin. Ba't ganito? Pero ang tanong po natin dito, sir, kung posibleng kilan po kaya ito? Posibleng kasi po, dapat po pa na magdesisyon hinggil po dito ang Pasig RTC, sir? Kasi sa tingin natin, parang hudikatura po ito sila, sir, eh. Yun na nga po ang problema kasi desisyon ng ehekutibo po ito eh. Tapos may pakikialam yung judiciary. Apparently hindi ko nabasa yung buong petition, pero parang nagrereklamo yata yung ilang employer at least based doon sa na naka-base sa Pasig, na apparently baka hindi nila kaya na bayaran or paluwalan itong ganitong panawagan para sa mas mataas na sahod. Pero yun na nga ulitin natin hindi po ganun kataas ang hinihingi. Yun yung una. Ikalawa, there is a presumption kasi tripartite naman yung ating regional wage board. Pinakinggan naman yung tatlong panig, yung gobyerno, yung mga employer, at saka yung mga manggagawa. Kaya po siya tripartite. Ngayon, kung merong reklamo tungkol dito, naturalmente, iaapila mo po yan sa Regional Wage Board. So, kada rehiyon, kasama na yung Butuan syempre, may Regional Wage Board din po yan. Iba-iba po yon. Kaya nga yung sa Regional Wage Board ng NCR, nagdesisyon ng 85 pesos. Diyan sa Butuan, siguro baka later pa kung meron mang pagtaas. Pero hindi sana sa korte dinaan. Kaya yun din yung isang palaisipan din po para sa akin nung malaman ko yung balita. Parang ang tanong ko, bakit pumayag yung judge o yung korte na siya yung magdedesisyon para sa buong Pasig? Oo nga po, at saka ang pinakamasaklap at pinakamalungkot po, sir, kasi po ang sekretary po ng DOLE, parang doon pa siya pinagtanggol pa niya, no, yung mga employer, tapos parang pinabayaan na lang po niya itong mga ordinaryo nating mga kasamahan diyan po sa NCR na mga trabahante. Opo, tama po kayo. Apparently, kasi hindi ko naman pinagtatanggol yung DOLE secretary, pero apparently baka bago pa siya sa trabaho, di pa niya alam kung paano gumagana yung Regional Wage Board. Kasi produkto naman ng konsultasyon. Just to be fair, ulitin natin unfair yung wage increase sa manggagawa, pero we presume regularity on the part of the Regional Wage Board na yung decision nila, no matter how unacceptable it may be to the workers, dumaan naman po yan sa proseso. At kasama sa proseso, yung konsultasyon sa mga employer, kaya
ayoko sanang magbitaw ng medyo maanghang na pananalita, pero masasabi nating underhanded itong ginawa ng mga employer. Umaasa na kasi yung mga manggagawa na kahit maliit lang yung makukuha nilang increase this month. Ulitin natin 60 pesos lang yung inaasahan this month, ipagkakait mo pa. So, ang posible pong mangyari nito, sir, habang may TRO pa po na pinalabas ang Pasig RTC, so dapat nadagdagan na po ng 60 pesos. So, balik ula sila sa dati, so minus 60 uli. Okay, yun yung nakakagulo. Valid naman yung tanong mo. Pero yun yung sa totoo lang wala tayong ideya kung matutupad ba o hindi. Malamang kesa sa hindi, status quo 'yan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari doon sa mga nagbigay na ng 60 pesos per day, kung babawiin ba 'yan o hindi. Pero apparently, para doon sa mga umaasa na tataas ang sweldo, talagang wala muna siya. At least temporarily habang may TRO. Yeah. Professor, sa kabilang banda po, sa mga pangyayari po kahapon, lalo na po sa pronouncement, no, ni Ombudsman Boying Rimolya, Yes. kasi po, no, sinasabi po ni Sir, no, na itong mag-ina, na si Senator Loren Legarda at saka itong yung anak na si Representative Lebeste, mayroon na pong mga patong-patong na kaso dahil under preliminary investigation na po. At saka mayroon pa pong iba at saka nakalabas na po, sir, no, nakapagpiansa po itong si former Senator Bong Revilla. Ano po ang nakita natin na reaksyon po dito, Professor? Okay, kasi minsan ang naririnig nating naratibo, ito ay political persecution sa oposisyon. Tandaan po natin yung binanggit mo na mga patong-patong na issue at patong-patong na kaso, talagang these are bound to happen. Isa-isahin natin yung controversial na prangkisa dun sa solar para sa bayan na ang CEO nung time na yon ay si Lebiste na hindi pa tumatakbo, wala pa siya sa Kongreso noon, private citizen pa lang siya ngayon, nung time na yon, kasi bilyon-bilyon yung halaga ng prangkisa na ito. Tsaka tandaan natin this is good for 25 years. Walang malinaw na track record si Lebiste sa pag-implement ng mga ganong kalaking proyekto. Pero tandaan natin, ang nanay niya na si Loren Legarda nung time na yon ay nasa Senado na at siya pa ang chair ng Senate Finance Committee. Kaya yung usapin ng conflict of interest nandoon, una. Ikalawa, napataas din yung kilay ng maraming tao, kasama na ako noong 2019, na talagang ang isang importanteng proyekto tulad ng solar energy, ipagkakatiwala mo sa isang 21-year-old. Hindi naman natin minamaliit yung kakayahan ng kabataan. Pero yung track record kasi yung usapin dito Hindi mo pwedeng sabihin, naalala ko noong 2019, ang parang pinaka-excuse noon, kasi genius daw itong si Lebiste. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng kahulugang genius sa kanilang pamantayan, pero yun yung isa sa mga naging argumento. Ngayon, yun yung sitwasyon. Sana sina Legarda at Lebiste, sa halip na blanket denial lang, harapin talaga nila yung magiging investigasyon. Tapos yung kay Revilla naman, 92.8 ang pinag-uusapan nating malversation case laban sa kanya. Non-bailable dapat yung plunder na kaso. Pero yun yung nakapagtataka kasi yung mga co-accused niya na puro opisyal ng DPWH nung time na yon na nangyari yung krimen, di umano, hindi nakalaya, hindi granted yung bail, pero siya lang ang hinayaang makapagpiansa ng 1 million pesos if I'm not mistaken. Yung third division, 3 kasi yung judges doon. Yung nag-decide, 2 yung pumabor na palayain siya, pero yung mismong chair ng third division na si Carl Mendoza ay tutol dito. Kaya, pero syempre wala ring nagawa kahit siya yung chair kasi yung 2 ay pumanig sa pagpapalaya sa kanya. Kaya may kailangang ipaliwanag yung buong ombudsman sa ganitong klaseng handling ng kaso. Di naman natin sinasabing hindi deserving si Revilla na mapalaya,
Pero dapat malinaw sana yung dahilan. Hindi lang yung sasabihin mong hindi sapat yung ebidensya para ipagpatuloy yung kanyang pagkakakulong, or the evidence is not as strong. Ano kaya yung ibig sabihin nito? Dapat isiwalat po ito sa publiko. Ibig ko palang sabihin, sir, kahit parang magkapareho lang po from flood control anomaly, itong kinaharap po no, ni former Senator Rebella at saka kay incumbent Senator Jinggoy Estrada, kaso lang po, sir, ang diferensya po may halong plunder, no, itong kay Jinggoy at saka kay Bong Rebella, malversation lang po. Okay, magandang tanong yan. Iba-iba yung weight ng ebidensya na ibinigay. Apparently, kay Jinggoy Estrada ay iba yung nuance niya dun sa kaso naman ni Revilla. Tapos ganun din kay Marcoleta, plunder din yung kaso. Bagamat ito ay walang kinalaman sa flood control, kundi dun sa usapin ng di umanong illegal campaign contributions. Ito ay nagpapatunay, para lang malinaw sa publiko, na kahit pala non-bailable ang offense, if the evidence of guilt is not as strong as it should be, pwede siyang mapalaya. Sa bagay, ganun din naman yung nangyari kay Enrile nung nabubuhay pa siya years ago. Non-bailable yung naging krimen niya, pero nakapagpiyansa pa rin siya kasi quote-unquote mahina daw yung ebidensya. So posible po pala, sir, pagdating po ng panahon, kahit po non-bailable itong kinaharap po ng kaso kay Senator Jinggoy, kung magkataon, posible po pala, sir, na darating ang panahon na makapagpiyansa po siya ulit, sir? Kung mahina ang kaso, batay dun sa assessment ng ombudsman o ng kung anumang division yung naka-assign kay Estrada. So the answer is yes. Actually, kahit kay Marcoleta, baka ganun din yung mangyayari. Hindi ko naman sinasabing makakalahaya din sila, pero apparently the possibility is there. Kasi nga, ulitin natin naging precedent case kasi at naging batayan din kasi yung kaso ni Enrile in the past, na kahit na non-bailable yung naging krimen na kinakaharap niya, nakalaya pa rin siya. Kasi nga, batay dun sa stage ng ebidensya ng may preliminary hearing for bail, parang lumalabas na mahina yung kaso laban kay Enrile nung time na yon. At ngayon, yung mga politiko natin, yun yung ginagamit na tuntungan para makalaya sila kahit na temporarily. Idiin lang natin malaki pa rin yung piyansa. Kay Revilla, 1 million. Pero pero magandang life lesson din ito sa ating lahat. Kung halimbawa, ordinaryong mamamayan sinabihan na bibigyan ng provisional liberty, pero ang piyansa 1 million, parang makukulong ka na lang kasi wala kang pampiyansa. Pero para sa mga politiko, barya lang 'yon. Kasi isipin natin ang mabuti late afternoon, mahalaga tong timing Late afternoon na laman natin yung bail na nakaset na para kay Revilla. Pero pansinin natin ang bilis. As in, na-process kagad. Ibig sabihin nito, may ready na silang 1 million. Siguro sa safe nila o sa bahay nila o kung ano man. Kapag ikaw ordinaryong mamamayan, may 1 million ka kaya na ready sa bahay mo. Binta mo na yung binta mo na yung mga kalupaan mo, sir, at saka mga ari-arian. Magbebenta ka ng kalabaw, ng kotse, ng kung ano man, mangungutang ka pa sa kapitbahay. Pero kapansin-pansin sa kaso ni Revilla, parang 1 million, okay, go. Parang ang bilis. Iba talaga pagka ikaw ay nasa kapangyarihan talaga. Kaya yun din yung nakaiinis dun sa nangyari kahapon. Maraming nangyari talaga kahapon, Iba-ibang issue. At saka may mga bago na rin po mga pangalan, sir, na binabanggit po ni Ombudsman Boyeng Remulla, lalo na po itong representative ng CWS, itong si Guardiola, almost 20 counts ng kasong malversation, but until now wala pa rin kay former Speaker Martin Romualdez. Opo, tama po kayo. Kaya nga kung talagang gusto ng ombudsman na patunayan yung kanyang independence, hindi lang dapat identified sa kampo ni Duterte yung mga sinasampahan ng kaso,
Maganda na nung SONA ay nabanggit na nga na inihahanda na yung kaso laban kay Romualdez na pinsan ng kasalukuyang Pangulo. Pero sa totoo lang, kung iisipin natin sa usapin ng flood control projects, di ba dapat iniimbestigahan mo rin yung involvement ng mismong Pangulo ng Pilipinas? I have yet to hear pronouncements from the Office of the Ombudsman nakasama sa investigasyon nila yung Office of the President at yung mismong si Marcos talaga. Tapos yung iba pang mga sangkot, tandaan natin yung dating DBM Secretary na si Pangandaman, nag-resign sa DBM, pero recently na-reappoint bilang CEO ng isang government bank. So yon, nakapagtataka rin yon. Tapos yung pagiging state witness ni Bonoan na dating DPWH Secretary, magtataka ka talaga kasi may mga nakasuhan na mga opisyal ng DPWH, yung time na yon siya yung secretary. Di ba dapat magtataka ka rin bakit siya yung ginawang state witness? Siya ba yung least guilty? Kasi yung isa sa mga rules talaga for being state witness o pagiging testigo in general sa isang krimen di umano, ikaw yung least guilty o ikaw yung hindi pinaka-guilty kumpara sa lahat. Pero sa posisyon mo bilang secretary ng isang ahensya ng gobyerno na siyang nag-handle o di umanong nasa sentro ng corruption, nakapagtataka na ikaw yung head pero hindi ikaw yung pinaka-guilty. So kailangang masagot din yung puntong 'yon. Yeah. At saka may mga kinasuhan na din po sir na sabi po ni PBBM na mga contractor, kung naalala natin before the SONA ni PBBM, may iilan po sir na mga kongresista na pinapailan po ng kaso like Uswag, Ilonggo Party List, James. Pero bilabol po sir, parang sa tingin po natin napakaliit lang po na kaso na sinampa po sa kanya. Opo, magandang punto rin po 'yan. Ibig sabihin hanggang doon lang ba yung ebidensya laban doon sa party list representative ng Uswag? Kumpara halimbawa kay Garjola o kaya kumpara kay Zaldico. And talking about Zaldico, kumusta na kaya siya? Tingnan natin what do these three people have in common? Lahat po sila ay party list representative. Ang party list system dapat kinakatawan niya yung mga nasa laylayan sa lipunan. Pero apparently, dahil may mga party list representative na sangkot sa iba't ibang klase ng anomalya, dapat talaga kasama sa investigasyon kung paanong yung mga mayaman at makapangyarihan ay talagang hinahide. So dapat kasama rin yon sa titingnan din natin. Oo nga, dapat sir, itong mga party list na ito, mas mabuti pa siguro, dapat i-abolish na lang po ito. Walang silbi ata sir, no? Sa nirerepresentahan po nila. Okay. Siyempre maintindihan naman natin yung sentimiento ng ilang publiko na i-abolish na yung party list system. Pero para po sa kontradaya, ang panawagan po namin ay reforma ng party list system para yung mga political dynasty, yung mga malalaking negosyo ay hindi po gagamitin yung party list system na to. Sa totoo lang, out of 300 plus na miyembro ng Congress, 20% lang kasi ang binibigay sa party list. So ngayon, to be more exact, 64 yung party list representatives. Ayon sa aming pag-aaral, mahigit kalahati pa rin yung talagang hindi kumakatawan sa interes ng mga nasa laylayan sa lipunan. May matitino naman kahit papano, pero yun na nga, nasa minority sila apparently. Kaya yung reforma, naiintindihan naman natin yung panawagan to abolish, pero para sa amin, i-maximize natin tong party list system and we can try to reform it na muna para mas makabuti ito sa mga mahihirap. Yeah.
Sir, sa kabilang banda, kuha na lang po ako ng reaksyon sa inyo as Professor of Journalism, no, and Mass Media Communication. Hinggil po doon sa pinagbitawang salita, no, ni VP Sara during sa pagbisita po niya doon sa The Hague, Netherlands. Parang ikinukumpara po niya, sir, no, yung media dito po sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Ano po ang reaksyon natin hinggil po doon, Professor? Nakita ko rin po yung kanyang pahayag kasi nagagalit siya na parang unfair daw yung coverage sa kanya. Pinalalabas na wala siyang alam halimbawa tungkol sa Paxilica o kaya nami-misquote daw siya. Pero wala naman talaga siyang alam batay sa kanyang sinabi na sagot dun sa tanong kung ano ba yung posisyon niya tungkol sa Paxilica o yung reaction niya. Kaya paano pa yan ire-report ng media? Pwede bang puro positibo na lang ang ire-report tungkol sa kanya, samantalang ang trabaho po ng mga periodista ay ilahad kung ano yung katotohanan. Hindi po yan dapat nagbibigay ng anggulo na positibo kung ang realidad naman ay hindi patungkol doon. Tapos, pwede naman kasi na halimbawa, sa kaso niya, kung talagang wala siyang alam tungkol sa issue, sabihin niya na hindi niya alam. Tapos, wala nang tanong-tanong pa. Kasi yun yung problema kay Sara Duterte. Parang ang gusto niya ay nasa kanyang beck and call, yung media. O kaya ang gusto niya, kung paano siya positibong tinatrato ng ilang mga influencers and content creators, gusto niya gayahin ng mga periodista yung mga ginagawang pambabaluktot o pagpapakalat ng pekeng balita ng mga hyper-partisan vloggers and content creators. Hindi naman po uubra yun. Yeah. With that note, Professor Danilo Araw, sir, once again, maraming salamat po. Baka may mensahe po kayo, sir. Nais po iparating uli, no, sa mga nakikinig at nanonood po ngayong hapon, sir. Siyempre po, kailangan lang nating idein na yung katotohanan dapat manaig po sa kaso ng mga iniimbestigahan ng ombudsman. Lalabas at lalabas din naman yung katotohanan, pero ang hamon po sa ombudsman ay gawing available sana sa publiko yung mahalagang dokumento gaya ng mga desisyon ng ombudsman's office, gayon din yung ilang mga pleadings na sa totoo lang, once na panotaryo yan, these are supposed to be public documents already. So wala dapat problema sa pag-upload nito o pagpapadala nito sa publiko sa anumang pamamaraan. Tapos sa kaso ni Sara Duterte na kung ano-ano na lang yung sinasabi laban sa media, sana tandaan po natin na ang media ay nariyan para ihayag hindi lang yung factual accuracy kundi pati na rin yung contextual accuracy. Ito po yung mga elemento po ng truth-telling. So, I guess yun lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Yeah. Daghan kayong salamat ang atong nakauban mga kabumbo, no? Si Professor Danilo Araw ang convener